And so we will just talk about giving. Okay, so let's dive through 1 Corinthians 13 verse 3. So sabi po dito ay, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast but do not have love, I gain nothing. So, ito po, speaking is si Apostle Paul, no, sa mga taga-Corinthians. And reading this verse, it um, seemed to me that uh, love is a prerequisite for giving. Yan. So, kailangan po that there is certain degree of love. Yan. As we give to others, number one, to God. And of course, sa ibang tao. Di po ba? So, sabi niya nga po dyan, kahit na ibigay pa po niya ang lahat ng possessions niya, ibigay man ng kanyang katawan sa paghihirap upang mabigyan ng mga tao, eh wala pa rin po itong gain sa kanya, or it will be in vain, it will be useless according to him. So napakalaking elemento po kasi or pagkakaiba na kapag nagbigay tayo ng may pagmamahal sa walang pagmamahal. Hindi po ba? I think naranasan na po ninyo yun, di ba? Or naranasan ko na rin yun. Personally po, kapag ako ay may pagbibigyan ng mga tao, lalong-lalo na kung close ko sila, syempre, at mahal ko sila, alam ko po yung bibilhin ko or alam ko po yung dapat kong ibigay sa kanila. So, hindi po ako aalis ng mall na hindi ko po bit-bit yung alam ko po na makakapagpaligaya sa kanila, di ba? Kung alam ko man kung ano yung pangangailangan nila, ah, maaring yun ang bilhin ko at ibigay ko at alam ko na ikatutuwa nila yon. And unlike po kapag sa mga tao na hindi natin kilala at pagbibigyan natin ng isang regalo, ah, best example yung sa mga Christmas party, 'di ba? Yung mga monito-monita, 'di ba? Or nabunot mo yung tao, hindi mo wala ka masyadong idea sa kanya. So, minsan, pag pumasok tayo sa mall, kung ano yung unang mabitbit natin or ano yung unang makita natin, yung bibili natin, di ba? Kasi wala daw idea, di ba? Wala tayong um, hindi natin siya kilala enough para pagbuhusan natin ng oras, yung pag-iikot at pagtingin ng regalo na fitting for the person. So tayo kapag mahal natin yung tao, 'di ba? Parang it will take siguro 2 to 3 hours, sabihin na natin, lalo na kung medyo madami-dami sila, 'di ba? Magiging mapili tayo sa ating ireregalo at pag-iisipan nating mabuti. 'Di ba? Ganun po tayo magbigay, ganun po tayo magmahal, 'di ba? So isipin niyo na lang po yung mga taong mahal ninyo kapag sila ay binibigyan niyo. Ganun din po sa Panginoon at lalong-lalo na po sa Panginoon na syempre nagbigay po ng lahat sa atin, hindi po ba? So, yung standard natin sa pagmamahal natin sa tao, syempre dapat mas mataas po yung standard natin pagdating sa ating pagbibigay sa Panginoon. So, dapat po, unang-una po sa lahat, ang nais po ng Panginoon ay nagbibigay tayo out of love for Him. Kaya ano po ang sabi ni Apostle Paul sa sa 2 Corinthians 9 verse 7? Sabi niya doon, 'di ba, God loves a cheerful giver. Okay? So, since na yung context po nun is they are just collecting the nations for the poor in Jerusalem. But he mentioned the character of a person that what God will love. Hindi po ba? So, ang gusto daw ng Panginoon, cheerful daw na giver. So, ano ba yung cheerful dito? No? So, nung tinignan ko po siya, it came from the word sa Greek, no? In Greek word, hilaros. So, I was reminded of the word hilarious, 'di ba? Pag something is hilarious, something is funny, so natatawa ka, 'di ba? Either sa tao or sa joke na narinig mo. So, when there is something hilarious, natawa ka kasi ang saya mo eh, 'di ba? So, in that effect, 'di ba po, parang hilaros, dapat hilaros po tayo sa ating pagbigay. Okay, number one sa Lord. 'Di ba? Hindi yung ano, yung pagkasahod natin tapos magbibigay tayo or ano na natin yung ating ikapu at handog. Eh para tayong ano,
Parang manghihinayang pa tayo, hindi po ba? Guilty rin po ako dyan. Okay, naging guilty rin po ako dyan. Na before, hindi ko kasi naiintindihan. 'Di ba? Yung magbibigay ka out of love para sa Lord, para sa Diyos. Hindi po ba? So, napipilitan ako, 'di ba? Dahil, syempre, para sumunod, masabi lang na sumunod. Hindi po ba? Pero, ibang-iba po ngayon na nanggagaling na po ako sa pagmamahal. Yan, para sa aking Panginoon. Kasi, I have experienced the joy of the Lord giving into my life. So, hindi po nagkulang ang Panginoon sa lahat po ng pangangailangan ko. Kung ano man po yung meron ako ngayon, hindi man siya yung um, sobrang extravagant. Pero lahat po ng aking pangangailangan, niyang hangin na aking hinihinga ay pasasalamat ko sa Panginoon. Okay, so yun na lamang po, no? At wala pa po sa katiting, no, na yung binibigay ko sa kanya, yung lahat po, yung sumo total po ng ibinigay na sa akin ng Panginoon. Ayan, so I encourage you to give to the Lord what is due to Him. Give to the Lord what, no, um, is appropriate to Him, of course, no, according sa riches, 'di ba, na binigay sa atin ng Panginoon. And huwag natin kakalimutan, 'di ba, to give hilariously or cheerfully sa Kanya. Yan, so yun lamang po and God bless. See you soon.